Awa. Nandun kasi yung sarap eh. O kaya nga, ang paghalimbawa, ganun din, hindi tayo ganap na nakalayo. Kaya tinatawag namin kanina, asan ang bolang kristal mo, Nelson? Nasaan ang kumukulong kawa mo ngayon? Saan tayo papunta? Napirmahan na ang budget eh. Di ba? Pero ang sabi ni Senate President Tito Soto, Yan, maganda yan. I know that 2026 budget is by far the cleanest ever, Kita mo na. but it seems the President wants it Kanino mo- squeaky clean. Kanino mo kinumpara yung linis? Doon daw po sa 2025 budget, tama ba? Sabi niya? In compare. Ever eh. Ibig sabihin sa lahat ng mga kapag nakuha. kinumpara- Sa lahat. Sa lahat. Hindi. Cleanest ever eh. Sa kasaysayan nga na po, yan ang Nagsimula ka sa 2023, 24 hanggang 25. Ba, kapag ka ikaw nagkumpara ng malinis, halimbawa, palinisan ito. Contest ng sino ang pinakamalinis. Ayun nga. So lahat dyan, nagmalinis lahat talaga. Opo. Pero kinumpara mo sa Umburnal, kahit na ikaw ang pinakamalinis, Umburnal ka, amoy Umburnal ka pa rin eh. Oo nga naman. Di ba? Parang ano lang yan, 99.9, patay ang bakterya. Pasensya na kung nakagagamit tayo. Ako gusto kong maglagay tayo, maglatag ng paghahalimbawa para maintindihan kung saan tayo papunta. Di ba? Nako. Kung makakalayo tayo. Kasi sinasabi kanina ni Eden, totoo yun. Inamin nila, 1.6 trillion ang ating uutangin. Totoo. Kung ang ating National Treasury Gen ay may kakumpara natin sa isang credit card. O may credit card ka, di ba? O zero na yung ano mo eh. Balance mo. Pag ano mo, ano sasabihin sa'yo nung makina anong tawag ba nung sa... Swipe, Isuswipe yung mo machine, eh. opo. Terminal po. Terminal. I-swipe mo. Wala ka ng Negative, credit. panlalabas. Ano sabi sa'yo? Decline. Yes. Sabi niya, better luck next time. Tama kayo. Ano magiging standing mo dun sa inyong multilateral partners? Teka muna, Jen. Teka muna, Nelson. Hindi ka basta makakautang ngayon. Sinusuri ka pa namin eh. Nako. Teka, at kung makakautang ka, ang interest mo mataas na. Teka lang, Mami Asen, baka makabawi tayo sa foreign aid. Nelson, maganda yung foreign aid. Yung foreign assisted projects. Utang na lang tayo. Yan. Sa tulong po ng zero balance billing ng DOH, libre at wala na pong kailangang bayaran ng mga kwalipikadong pasyente sa mga pampublikong ospital. Tinitiyak nito na ang serbisyong medikal ay Pinagtatalunan pa namin ng plenary yung budget Opo. Bakit ka ako 689 billion ng Sa confidential DOJ. fund ng Secretary of Education? Education po, DOJ. Secretary of Justice. Opo. Pwede ba ako yung 300 ka ako ilagay natin? In-approve naman kaagad. Kaya lang, yung in-approve pero hindi na-adapt. Hindi Nakita ba ko, Meron meron akong 11 na proposed amendments eh. Opo. Ang na-adapt, 3 lang. Ganon. Ngayon, susuriin ko to sa 3 yun kung ilan ang pumasok sa GAA. Ngayong napirmahan na ng Pangulo. Opo. Hindi ko muna adapt kasi, nandun na sa GAA. Papasok ka sa GAA. Kaya kailangan silipin ko pa yun. Tandaan mo 11 ang proposal ko, 3 ang na-adapt. in-approve sa plenary. Opo. Pero pagkatapos ng BICAM, 3 lang natira. 3 lang ang natira. Ngayon, bago mapirmahan, titingnan ko kung yung 3 Pumasok ka sa GAA mismo. kung may natirang 3. Oo. Sinasabi natin kanina, kaya ako nagpahayag ng pagboto ng no. No. Opo. Dahil nga kasama ko yun sa pagsuyod eh. Noong napakaraming dapat na suyurin. Ito na lang sinasabi kong AX. Isipin mo yung final number niya doon sa BICAM namin. Ewan ko kung ito yung nandun sa GAA na ngayon. 63.9 billion yung AX. Imbes na sinuyod na namin ito eh. Bakit ka ako nadagdagan pa ng 4.8 billion? Kung sinuyod mo, paano nadagdagan? Oo nga, kala ko yung na-list na. Di ba? Lumaki. Yun naman tupad, naging 22.4 billion pagkatapos na ni-reduce namin ng 13.8 billion na lang. Okay, opo. Sa Senate version namin, imbes na 22, 13.8 lang ang nilagay namin. Bakit naging 22 nung BICAM? Balik po nung Kaya nga, sabi ko, yung mga nagtangka
yung mga nag-warning ng mga kasama ko, hindi po pwede yan. Susuyurin natin yan. Hindi kami papayag na yung mga kung ano-ano na bagay na hindi may papaliwanag, ay kinakailangan mawala. Hindi eh. Lumitawad eh. O yun na lamang yung MAIP. Ayan, opo. Yung MAIP, ang ibig sabihin yan, Medical Assistance for Indigent Patients. Yes. Anong ginawa? Yung MAIP, dinagdagan, ginawang MAIPIP. Oh, Ha? tama Yung kayo. PIP, Financially Indigent Patients. Kaya nga lumaki. Isip-isipin mo, naging 51.6 billion din. Samantalang ang pinipilit namin sa Senado, yung mga kasama ko, wag na nating, wala na yung MAIP dapat. Panagutan na lang natin yung zero billing. Para sa ganon, yung PhilHealth, lumaki yung kanyang pondo, ibalik na lang sa PhilHealth yan. Hindi ang nangyayari kasi ngayon din eh. Alam ba, kayong dalawa, congressman kayo, makikipag-away kayo. Hindi. Kailangan meron kami mga letter of guarantee. Opo, Guarantee letters. GL, opo, tama Para yan. bang yung nasasakupan natin, may sakit, mga doktor ba tayo sa atin pupunta eh? Oho. Dala-dala yung kanyang medical abstract. Ayun nga. Kong Jen, tulungan mo naman yung anak ko, may ano eh. Tsako yun, hingi ng titignan tulong. na, akala mo ngayon eh, tayo ngayon na, ikaw ngayon na maglalagay eh, discretion mo kung magkano ilalagay mo ron eh. Paano mo nalaman na ganun lang ang dapat na pangangailangan niya? So, si Nelson halimbawa, sipon lang ito, kanya, sige, bigyan mo ng 5,000. Paano mo nalaman na sipon yun? Hindi man tayo, sabi ko, wala tayong competence. Unang-una, hindi na dapat dumaan sa atin. Yun yung pinaglalaban ko eh. Opo. Eh, sino ba tayong pasikat na sa ating padadaan? Ako nahihiya sana ako eh. Kaya lang, wala na rin akong magawa noon na nasa Congress ako, hindi kunin na rin. Kasi pwede ko rin namang tulungan yung mga nasasaw. Pero hindi dapat ganito. Yun ang sinasabi ko. O lumabas ka ako ganito na. Kaya sabi ko, paano kung boboto ng yes dito? Medyo nga ako, mabigat sa loob ko na bumoto ko ng yes. Bagamat yung mga ibang gusto kong ayusin, nandun naman eh. Kaya lang mas marami yung dapat na hindi mailagay doon. Bakit ako lumalaban sa ganitong mga subsidies? Ganito kasi yun eh, Nelson, Jen, Opo. Sangayon doon sa isang survey ng SWS, September 2025, halos kalahati ng ating mamamayan, involving about 11.2 million families, ang nasasabing hanggang ngayon mahirap pa rin kami. Tama po kayo. Teka muna nga ako, kung nakatutugon ito sa pangangailangan ng napakarami nating mahihirap na kababayan, may AX ka, may tupad, may maipip, Puro may kung ayuda. ano-ano, Opo. ay bakit kalahati ang nagsisisigaw? Hanggang ngayon, mahirap pa po kami. 22 to 27% ng ating mamamayan ang nakakaranas ng tinatawag na involuntary hunger. Parang nawawalan ng silbi ho, Sen, yung lahat ng ayuda na yan. Di ba? Yun ang lilitaw doon. Gusto niyang kumain. Paano? Kaya nga sabi ko, hindi ka ako napupunta doon sa dapat kapuntahan. Kasi nga napupolitika, ito ang pinakamabuting anyo ng political patronage. Dadaan kasi sa inyong dalawa eh. Alam ba, Totoo po. congressman kayo eh. Utang na loob ng constituent kasi kayong nag-abot. Pero hindi naman pera nyo yun eh. Pera ng gobyerno na dapat para sa kanila yun eh. Totoo po. Oo. Etong November 5, 2025 na survey na to dyan, na nagsasabi na 27% ng ating mamamayan nakakaranas ng involuntary hunger o gustong kumain na walang makain. Opo. Ito ang pinakamataas since 1998. Wow. So paano mo ngayon sasabihin na nakatutulong itong mga subsidy ito? Yun ang aking naging dahilan. At sabi ko naman sa aking kaibigan ko naman talaga si Senator Sherwin. Opo, siya yung chairman ng finance. Silang tatlong magkakapatid. Secretary Rex Gatchalian ng DSWD, barkada natin yan. Mayor West. Si Mayor West, barkada rin na. Nakasabay ko lahat sa Congress yan eh. Di ba? Opo. Sabi ko, pasensya ka na ako, Senator Sherwin. Alam mo naman tayong dalawa lang ang talagang pinilit nating suyurin talaga. Kaya lang bumalik talaga eh. Para sa bandang huli, yung paggugwardya natin biglang bumaba. At pinasukan tayo ng kalabukab. Kalabukan. Kaya ang dating Tagalog ba yun? Opo, palakang kabkab, kumakalabukab, sabi nila, di ba? Bakit ang gwardya natin biglang bumaba? Oo nga. Sana kung
napanagutan natin, walang papapasukin yan. Isip-isipin mo, ang gagamitin mo ay suklay na masinsin ang ngipin na kung tawagin ay suyod. Suyod. Sinuyod na mabuti. Eka. So, nasuyod bang mabuti? Kung yan ang sa paliwanag niya, parang hindi nasuyod doon sa BICAM, Sen. Kung ganun ang nangyari nga. Hindi pa ako tapos eh. Yung sabi ng isa pang asosasyon na kung tawagin ay RFID. Parang dumadaan sa expressway yun, RFID yan. Yun ang kanyang yun ang kanyang pangalan. Acronym, RFID. Ha? Sabi niya, dapat yung 243 billion na unprogrammed funds, tanggalin. Okay. Kasi, medyo may nahalata rin naman ako doon na yung iba kasi yung ibang items, yung bang mga benepisyo ng mga public servants, halimbawa, yung mandatory retirement benefits. Opo. At saka yung mga mandatory upgrades, yung dapat itaas ng napunta sa napunta doon sa program Ganun po. Naglagay ng naglagay ng isang panibagong item under unprogrammed funds na kung tawagin ay payment of personnel services requirements. Bakit nilagay doon sa unprogrammed? Unprogrammed funds, Para sa ganon, hindi mabito. Kasi mandatory itong mga ito yung BICAM committee, ni-restore niya yung Senate version sa program, 174 billion lang dyan Nabalik sa 243. Paano nangyari ito? Samantalang susuyurin natin. Yung unprogrammed kasi, unprogrammed appropriations dyan, kung tawagin, UA unprogrammed appropriations. Hindi kaya nabibigatan ng ating mga kababayan. Kailangan may paliwanag matututo sila rito Kapag nilagay mo sa unprogrammed funds, yung unprogrammed appropriations na yan, merong condition bago mo magamit yun Kapag ang pondo po naka-unprogram. May tatlong condition dyan. Okay. Hindi pwedeng basta-basta. Kinakailangan meron kang dagdag na income mo, buwis na Pumasok. Nakolekta. Paano mo gagawin yan ngayon, ang biyaya at saka yung customs, bagsak ang mga target nila. Hindi mo makaabot sa target. Saan mo kukunin yan? Baka mamaya kunin mo sa iba. Ibig sabihin, isa sa kondisyon, kinakailangan may dagdag ka. May dagdag ka na buwis na nakolekta. O kaya naman, merong na-approve na loan. Utang na naman. May Utang. Nako, mukhang... Ibig sabihin, mga ganyan yung, pagkatapos isa-certify ng Treasury. Okay. So may tatlo kang condition ngayon. Yung pala yun, Ngayon, Ibig sabihin nito, Sen, para lang malinaw, yung appropriated ay budget mo na nandun na sa wallet mo, kumbaga sa program yun. Program na. Pwede mo nang gastahin yun. Yung unprogram, wala pang pagkukunan. Wala ka pang pagkukunan, kaya mo lang gagastahin yun. May condition nga Kapag nilagay mo doon, standby fund, parang gano'n. standby yun. So pagkatapos, minsan nagagamit yun. Hindi ngayon natutupad yung kondisyones. Yung tatlong kondisyon na yun. Kaya sabi kung nakikinig kayo sa report ni kanina, Ni Eden. Opo. Inamin na merong 1.6 na deficit. Yes po, Trillion. 1.6 trillion. Actually, 1.7 yun Kasi 6.7 trillion ang ating budget. Ang kanilang projected income, 5 trillion Yun ang tax revenue. Galing sa tax revenue. Yung non-tax revenue, baka meron silang makukuha ng halimbawa kahit 600 billion lang. Ito yung mga non-tax, ito yung mga GOCCs. So palagay mo 1.6 trillion talaga. Ito yung pangungutang mo. Yun. Ako, laki. Mangungutang ka uli paano ngayon? Ito yung sinasabi natin. Samantalang kung titingnan mo, merong survey ang SWS dyan Kung binasa mo yung dyaryo 2 days ago. Anong expectation ng mga kababayan natin pagpasok ng 2026. bagong taon, 2026?
Opo. So, nag-survey yung SWS. Aha. Kailangan malaman nyo na ang ginagamit na survey na ito ng SWS, ginagamit niya ito 26 years ago pa. Matagal na pala ito. Oo. In year 2000, palaging sinasabi, yung huling araw, o di papasok ka na Opo, sana, yung opo, huling araw, opo. December 31. Oho. Oh. Sabi niya kay cameraman, itong Ano? cameraman mo, Opo. itong isa, tulog na naman. Eh. Opo. Ayan, anong tingin mo kanya? Oho. Ano yung na-expect mo? Ano ka ba? Hopeful ka? Oho. Yung hope. Yes, Yung pag-asa, yung hope. Yan. Isipin mo yung nakuha nila ngayon, 89%. Ang nagsabing, Ang nagsabing, may pag-asa. hopeful ako, hope. Ba, mataas May hope. Oo. Yun ang akala mo. Oho. Kasi ito palang uri ng pagtatanong na to, Oho. kinuha nila with the approval of German Poll Center sa Germany. Okay. Oho. Oo, sa Germany kasi, yung hope, nagagamit nila na takot. So, interchangeably, Okay. hopeful ka pero takot ka. Yeah. pangamba. So, pwedeng gamitin, may pangamba. Anyway, na, opo. Oo. Oho. Yung mula nung 2000 ginamit na ito eh. Opo. O 26 na ngayon. So 26 years 26 ago years ago, ginagamit opo. na ito. Alam mo, nakita ko 5 beses lang na tumaas na 96%. Hindi. It went below 90% 5 taon na magkakahiwalay. Bumaba ng Ng 10%. Kailangan 90%. Yan, nagsabi ng hopeful kami. 5 beses lang. Siguro, kasama na yung 89%. Kasi ito, bumagsak. Ba pala yan. Pero, 2 beses lang na tumaas sa 90. Oho. Umabot ng 96%, Mataas. 2017, 2019. Sino presidente niyan? 2017, 2019. Tsaka 2019. Sino president? Ninoy ba? GMA? Si Emilio Aguinaldo, ata? Hindi, 20. Ano ka ba? Sino? Binay. Ha? Duterte. Ano ka ba? Oo nga pala, oh. Si Pangulong Duterte, Naging presidente pa rin? 2016 to 2022. Ano ka ba? Binibilang ko po eh. Akala ko hindi Oo naging nga. Yan presidente. ang hirap eh. Kaya nga, Mahina tayo sa mat eh. 29, 72. Oo nga. bigyan nyo nga ng ano yung sila dyan, ng ano, yung may iniinom eh, yung pampatalas ng Memo ano. plus gold. Commercial Pampatalas pala. ng, ano to, yung tenga. Ano? 2 beses lang na nakalampas sa 90%. 90%. Oho. 96% actually. Mataas, opo. Hopeful. Big sabihin, walang pangamba. 2017, 2019. Papapasok ka lang noon. Oho. O ngayon, 2026, 89%. Ibig sabihin, isa sa mga taon na bumagsak ng 90%. So anong nakikita natin? Kumbaga ikaw, Nelson, kunwari yung may isang taong marunong sa bolang kristal. Anong Yan. tawag sa taong gano'n? Manghuhula. Oh, yan. Manang bola. Oh. Halimbawa lang. Si Nelson, halimbawa, oh. ikaw naman ay... Bumabasa ng Hindi. baraha ko. Hindi ka, wag natin gamitin yung baraha. Ayoko nun eh. Bawal sa akin yung baraha. Okay, sige. Yung kawa na lang na, di ba, may... Oh, yes, nakapanood ka ng sine. yes po, oh. Panahon ni si Matar, alam ko yan. Si Eng. Hindi, merong bruha eh. Opo. Ginaganon niya yung Yes. kumukulong kawa yun eh. Yun po ang lumang CCTV boss eh. Titingnan niya kung anong mangyayari. May lalapit sa kanya eh. Yan ang Nakikita tingnan niya. natin kung ano ba yung ating tinutungo. Yan. Pero may gumagamit namang mga analyst yan. Forecast ang tawag dyan eh. Sen. Forecast. Ngayon makabagong ano, pero yan ay mga sinaunang mga buruha, yung mga ginaganon yung ano, yung mga bolang kristal. Kasi wala pang ano nun Wala eh. pa dati. Walang computer nun eh. Yes po. Di ba? Yun ang Kaya una. ginagamit nila bolang kristal. Kung minsan tinitingnan ng ulap, di ba? Oho. Kung minsan tinitingnan yung paling ng dahon kung nasaan yung tubig. Ayan, Ganyan. opo, totoo Dito yan. ka kanya maghukay, may tubig dito. Yan. Ganyan. Oo. Ngayon, wala na yan. Wala na. May mga nagpapanggap ng mga political analyst. Napakarami ngayon. Sabi natin. Oho. Napakarami ngayon. Economist.
Meron lang siyang nabasang comics, political analyst na. Nako, oo. Marami yan. Oo. Pero kailangan nating makanin, sinasabi mo agriculture natin. Aha. Sinasabi mo, ay pati education natin. Ang edukasyon natin, ang pinakamalala. Talagang ang kalagayan natin ngayon, nag-suffer yung ating education din. Kailangan structural talaga ang gawin mo para isip-isipin mo. Bumagsak ang kalidad ng education, paano yung nagtuturo, wala nang... Totoo po. hindi mo naman pinasusweldo ng Nang tama. maayos, pati sildaran po. Ang laki ng backlog. po Anong ng may classroom. tuturo mo Oo. kapag ka yung teacher ay talagang wala ng motivation? Oho. May mga teacher talagang, alam mo, marurunong talaga. At saka dahil yun ang kanilang nasa puso talaga, Aha. sana bumalik yung mga ganun eh. Ayun. Bumalik yung mga ganun. Mukhang maganda naman, Sen, sa budget dahil 1.345 trillion pesos eh. Pinakamalaki. Malaki sa history ang Basic education. Ngayon, Aha. 2026. Sabi nila, baka maabot na raw natin yung promotion tsaka yung backlog ng classroom. Pero teka lang, Sen, bago lang kayo magpatuloy, Nelson. Yung classroom na yan, isang episode natin yan. Isang ganun ho, classroom lang. Ano yun natin? Yung Sige, classroom pa lang. Opo. Sige. Hindi natin pwedeng i-discuss dito yan. Kailangan Mauubusan isang tayo episode. Mauubusan kayo. Kayo rin, kailangan yung kumuha ng calculator kasi Aha. papasadahan natin kung ilan. Malalim pa lang. Ilang classroom ang dapat makonstruct sa loob ng 10 minuto. 10 kasi- minuto po. Aha. Abay, ibabase natin Sa sa... pangangailangan. Sa target. Hindi, ilan yung growth rate, yung pagsilang ng Yung mga pagbili sanggol. nga pala. Para, ano, hindi magkulang. Kukwentahin mo yan, ang isang typical na classroom, Opo. 40 students, pupils. Oh, Tama marami po, na oo. yun, no? Oo. Ngayon, Yun ang idea, eh. ilang minuto bago makasila ng 40?